Eat Bulaga Channel Siyang, RPN, 1979 hanggang 1989. Ideya na noon ng Production Specialists, INC. Isang kumpanyang pagmamayari ni Romy Haloshos, na lumikha ng isang pantanghaling palabas para sa Radio Philippines Network o RPN. Naisip ni Antonio Tuviera, na nagtatrabaho para sa kumpanya, na ang tanyag na troika nila Tito Soto, Vic Soto and Joey De Leon ang magiging pinakaakmang mga host para sa bagong palabas. Sa isang pagpupulong sa paradahan ng ngayoy sarado ng Intercontinental Hotel Manila, inialok ni Tuviera ang ideya na kaagad namang tinanggap ng TVJ. Si Joey De Leon ang binibigyang pagkilala sa paglikha sa pamagat ng palabas. Hango mula sa pambatang laro na Eat Bulaga, ay binigyan ni De Leon ng kahulugan ang mga salita mula rito. Ang eat ay ginawang eat, Ingles para sa kain, upang kumatawan sa oras ng pag-eere nito sa tanghalian, samantalang ang bulaga naman ay kakatawan sa balak nilang punuin ang palabas ng maraming sorpresa. Nagsimulang umere ang Eat Bulaga noong ika-30 ng Hulyo taong 1979 sa RPN Live Studio 1 sa Broadcast City. Ang TVJ, na sinamahan ni Chiki Holman at Richie Reyes, mas kilala bilang si Richie D. Horsey, ang nagsilbing mga orihinal na hosts. Sa simula ay mahina ang palabas at nanganib din itong makonsela hindi lamang dahil sa kompetisyon laban sa nooy number 1 na palabas sa tanghali, Pina Student Canteen. Kundi pati na rin sa kakulangan nito sa mga advertiser kahit na malaki ang ibinaba nila sa kanilang singil sa pagpapa-advertise. Dahilan nito ay hindi nakatanggap ng sweldo ang TVJ at ang mga staff unang 6 na buwan ng palabas, pati na ang mga nagpe-perform sa palabas ay hindi makatanggap ng malaking talent fee dahil dito. Upang mapanatili lang pag-ere ng palabas ay pumayag iyon magpalabas ng mga trailer ng mga pelikula, na lubhang mas mababa ang singilan kaysa mga karaniwang commercial. Kalaunan ay unti-unti ring umakyat ang ratings ng Eat Bulaga, lalo na nang ipakilala ang segment na Mr. Macho. Sa kauna-unahang pagkakataon ay natalo ng Eat Bulaga, ang Student Canteen sa labanan ng ratings. Sa panahon ding iyon inilipat ng Production Specialists ang pagpo-produce ng palabas sa ngayoy INC ni Tuviera. Ika-18 ng Mayo taong 1982 nang ilunsad ng RPN9 ang pagsasadamsat, domestic satellite, nito sa mga palabas nito sa isang espesyal na programa ng Eat Bulaga. Mula sa Celebrity Sports Plaza, tikit pa ang laban sa pagitan ng dalawang programa ngunit nang lumipat si Connie Reyes mula sa Student Canteen sa Eat Bulaga. Bilang kapalit ni Holman na lumipat naman sa Student Canteen, noong araw ding iyon ay naitatag na ang pwesto ng Eat Bulaga. Bilang number 1 sa laban ng rating sa tanghalian, sa espesyal din na iyon inilunsad ang temang awit ng palabas, na madaling makikilala sa pambungad na mula apari hanggang hulo. Ito ay isinulat ni Vincent Di Buncio at Pancho Opos. Tuluyan nang ikinansela ng GMA7 ang Student Canteen noong 1986. Pumalit dito ang launch date na pinangungunahan noon ni Orly Mercado, Rico J. Puno, Chiki Holman and Tony Rose Gaida. Tumindi ang laban sa ratings sa pagitan ng Eat Bulaga, at launch date nang sumali doon si Randy Santiago noong 1987. Ngunit sa parehong taon ay sumali si Aiza Segura sa Eat Bulaga, matapos maging runner-up sa segment na Little Miss Philippines. Ang kabibuhan ni Aiza, pati na ang tandem nila ni Connie, na kung minsay kasakasama si Bossing Vic ang muling nagpakiliti sa masa kaya muli ring napasa kamay ng Eat Bulaga ang pwestong number 1 sa ratings. Sa isang panayam kay Joey De Leon, sinabi niya na walang kontratang nilagdaan ang TVJ sa Eat Bulaga, noong sila ay inalok upang maging mga host ng palabas na nananatili magpahanggang ngayon, kahit na matapos ang pagsamsam sa RPN9 ng pamahalaan ni Corazon Aquino matapos ang revolusyon sa EDSA noong 1986, nanatili ang Eat Bulaga sa pag-ere sa nasabing network kahit na nagsiyalisan o pinagkakansela na ang ibang palabas nito. Umalis sa studio nito sa Broadcast City ang programa noong ika-2 ng Desyembre taong 1987 at lumipat sa Grand Ballroom ng katabing Celebrity Sports Plaza noong ika-3 ng Desyembre taong 1987. Subalit dumanas pa ng matinding dagok ang RPN9 matapos ang naging pagsamsam at humarap din ito sa mga kaguluhang dala ng pagpalit-palit nito ng pamunuan.
Kaya naman minabuti ni Tony Tuviera na makipag-usap sa nooy muling tatag na ABS-CBN upang ilipat na doon ang Itbulaga, ang paglipat sa ABS-CBN. Matapos ang mga pag-uusap sa pagitan ng kampo ni Tony Tuviera at ng mga programming executives ng ABS-CBN ay naisapinal na ang paglipat ng mga palabas na pinoproduce ng tape sa nasabing himpilang panghimpapawid. Mula sa RTN 9 ay lilipat ang Agila, Connie Reyes on Camera at ang Itbulaga. Ika-18 ng Pebrero taong 1989 nang unang ipalabas ang Itbulaga. Sa bago nitong tahanan, sa isang TV special na pinamagatang, Itbulaga, Moving On, sa Araneta Coliseum. Bilang pagsalubong sa programa at sa mga hosts ng programa na sina Tito, Vic, Joey, Connie, at Aiza ay nagsipag-guest mga artista at mga talento mula sa ABS-CBN. Matapos ang TV special sa Araneta Coliseum ay tuluyan ng lumipat ang pagsasagawa ng Itbulaga sa ABS-CBN Studio 1, na ngayoy Dolphy Theater, sa ABS-CBN Broadcasting Center. Samantalang nasa Studio 2 naman sila kapag mayroong espesyal na mga okasyon ang palabas. Ipinagdiwang noong ika-23 ng Setyembre taong 1989 ang ika-10 guning taon ng palabas sa Araneta Coliseum. Umalis sa palabas si Connie Reyes noong 1991 na pinalitan naman ng mga kampyon sa paglangoy na si Christine Jacob at Rio Diaz, sa mungkahi na rin ni Reyes, si Tito Soto naman, bagamat di umalis, ay madalang na lang kung makita sa palabas matapos manalo, at manguna, sa halalan sa pagkasenador noong Mayo taong 1992. Lalo nang lumaki at lumakas ang ABS-CBN sa pagtatapos ng taong 1994. Mayroon na rin itong kakayahang mag-produce ng mga sarili nitong palabas at hindi na kailangang umasa pa sa mga palabas na pang-block time. Inasahan ng Tape, Inc. na hindi pakikialaman ng ABS-CBN ang mga palabas nito. Sa halip na ganoon ay sinubukan ng ABS-CBN na bilhin ang airing rights ng Itbulaga. Mula sa tape na siya namang tinanggihan nina Antonio Tuviera at Malucho Faber. Kaya naman hindi na ni-renew ng ABS-CBN ang kontrata nito sa tape, at binigyan ng ultimatum ang mga palabas ng tape na Itbulaga. Valiente at Okay Ka, Ferry Co. Maliban sa Connie Reyes on Camera na hindi na pinoproduce ng tape sa panahong ito, na umalis na mula sa mga talaan ng mga palabas ng ABS-CBN hanggang sa huling linggo ng Enero taong 1995. Nang umalis sa ABS-CBN ang Itbulaga, ay ni-reformat ang programang pantanghali nito tuwing linggo na sa Linggo na po sila at ginawang Sang Linggo na po sila, bilang kapalit ng Itbulaga. Channel 7 GMA, 1995 kasalukuyan, baguhin. Bago pa man pumasok ang palabas sa GMA Network, tila nagkaroon na ng unofficial homecoming ang mga main host ng Itbulaga, na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon noong 1994 nang magsimula silang magpakita sa mga palabas nito. Si Tito ay naging main host ng investigative news magazine program ng GMA na Brigada 7 samantalang sila Vic at Joey naman ay nasa night gag show tuwing Lunes na Mixed Nuts. Sa taon ding yun ay umalis na ang Itbulaga sa ABS-CBN Studio 1 at muling bumalik sa Celebrity Sports Plaza sa mga huling bahagi ng 1994 na bilang paghahanda sa paglipat nito sa GMA. Ang pagbabalik ni Tito, Vic and Joey sa GMA ay naging opisyal na noong 1995 nang pinili nito ang Itbulaga upang maging pangunahing pantanghaling palabas. Isang espesyal na pirmahan ng kontrata sa pamamagitan ng tape at GMA ang ginanap sa Shangri-La sa Makati noong ika-19 ng Enero taong 1995 na dinaluhan ng halos lahat ng mga host nito. Bago yun ay nag-produce ang GMA ng kanilang sariling pantanghaling programa, ang Launch Date, na pumalit sa Student Canteen matapos ang 1986 revolusyon sa EDSA, at ang SST, Salo-Salo Together, na mayroong bahagyang tagumpay, ika-28 ng Enero taong 1995 nang magsimulang ipalabas ang Itbulaga. Sa bago nitong tahanan sa GMA, pinunita ito sa isang TV special na pinamagatang Itbulaga, The Moving, na ginanap muli sa Araneta Coliseum.
6, 10, 12, bago maganap ang paglipat na ito ay isang buwang pagpopromote ang ginawa mula Desyembre taong 1974 hanggang Enero taong 1975 na nagpakita ng mga patalastas na pamatok at bomb-ente sa masa gaya ng totoo ang say 7E at siyam hanggang 2 katumbas 7, na kapwa pagpapahiwatig sa mga naging paglipat ng palabas mula Channel Siyam, RPN, tungo sa Channel 2, ABS-CBN, tungo sa Channel 7, GMA. Pansamantalang nanatili sa Celebrity Sports Plaza ang programa mula sa mga huling buwan ng 1974 hanggang sa lumipat ito sa Eastside Studios ng Broadway Centrum noong 16 ng Setyembre taong 1975 sa isang TV special na pinamagatang Itbulaga, The East Side Story. Nadagdagan din ng mga bagong co-host ang programa, na kinabibilangan nila Tony Rose Gaida, na nagmula sa dating karibal na programa ng It Bulaga, The Lunch Date, Alan Kay, Samantha Lopez and Francis Magalona noong 1995, at si Andrew Iliana noong 1998. Sa panahon sa pagitan ng taong 1975 at taong 1978, mangilan-ngilang artista din ang hinirang upang maging guest co-hosts. Taong 1979 ng Itbulaga, ang maging unang palabas sa telebisyong Pilipino ang magpamigay ng milyon-milyon. Nang ipakilala ng noong pantanghaling palabas ng ABS-CBN na Magandang Tanghali Bayan ang Pera o Bayong, pamatok ito kaagad sa masa, kaya naman naungusan ng MTV ang Itbulaga sa kompetisyon ng rating sa loob ng 2 taon. Dahil dito ay napilitan ang pamunuan ng Itbulaga na magpapremyong milyones sa pamamagitan ng mga segment nito na Meron o Wala, noong kalagitnaan ng 1979 at Laban o Bawi noong mga huling buwan ng year 2000 upang maipanumbalik ang interes ng mga manunood. Noong unang araw ng Enero taong 2000, Sabado, ipinalabas ng Itbulaga ang Millennium episode na ginanap sa SM City North EDSA nito noong ika-alas 7:30 ng gabi upang magbigay daan sa espesyal na programang 2,000 Today na ipinalabas noong tanghali ng araw na iyon. Mayo ng taong 2001 nang matanggal si Francis Magalona sa programa dahil sa di umano'y pagkakasangkot sa droga. Pumalit sa kanya ang artista at mga awit na si Jano Gibbs. Nang mapawalang sala si Magalona ay nagbalik siya sa Itbulaga noong Enero ng sumunod na taon. Noong Abril taong 2002 naman ay napanumbalik ng Itbulaga. Ang pangunguna nito sa ratings laban sa MTV bunsod ng pagsikat ng sex bomb dancers sa segment na Laban o Bawi at ang kontrobersyal na reality segment na Sige, Ano Kaya Mo? SAKMO. Sa parehong taon na iyon ay ipina-renew ng programa ang block time deal nito sa GMA Network na siyang tumapos sa mga haka-hakang lilipat muli ng network ang palabas. Pumalik sa regular na pang-araw-araw na pag-host si Tito Soto noong 2003. Naidagdag din sa lumalaking listahan ng mga host ang komedyante at dating contestant ng palabas na si Michael V at ang mga modelo na sina Tanya Paulson and Alicia Mayer. Itinampok din ang palabas ng dati nitong pauhanang himpilan na ABS-CBN sa pagdiriwang nito ng ika-50 taong guning taon. Ipinagdiwang ng Itbulaga ang ika-25 taon nito sa telebisyon noong ika-19 ng Nobyembre taong 2004 sa amphitheater ng Expo Pilipino sa Clark Freeport Zone, Angeles, Pampanga. 14 ipinagdiwang din ng palabas ang pagiging pinakamahabang pantanghaling palabas nito sa kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas. Tinaluhan ng humigit 60,000 katao ang television special na ito at tumamasa din ng pinakamataas na rating para sa pang-araw na palabas sa kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas. Napanalunan nito ang Best Entertainment One-Off Annual Special sa Asian Television Awards sa Singapore noong ika-1 ng Disyembre taong 2005. Ang kaganapan na ito ay ang itinuturing na pinakamatagumpay sa kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas, na halos matapatan lamang ng first Starstruck Final Judgment. Ang pagtatanghal na ito, na pinamagatang Itbulaga Silver Special, way ipinalabas noong ika-27, Sabado, at ika-29, Lunes, ng Nobyembre taong 2004. Sa mga panahong ito ay tinanggal na ng palabas ang 3 tuldok sa pangalan nito mula 8 Bulaga ay Itbulaga na lamang ulit ang pamagat nito. Nang ilunsad ng GMA ang GMA Pinoy TV noong 2005 ay sumahimpapawid na ang Itbulaga sa iba't ibang bansa sa buong mundo. 2006 nang umalis ang Sex Bomb Girl sa programa dahil sa sigalot nito sa mga pre-user ng programa.
Kaya naman nagbukas ang programa ng mga audition para sa mga bagong mananayaw sa ilalim ng pangalang F-Babes, sa pamamagitan ng pagpapatimpalak. Agosto ng taon ding iyon nang magsimula ang grupo, Marso taong 2007 naman nang bumalik ang Sex Bomb Girls, ngunit bilang mga co-host. Setyembre taong 2007 nang magkaroon ng matinding sagutan sa pagitan ni Joey De Leon at Willie Revillame, na nooy host ng karibal na programa ng Itbulaga. Nawawawi, kasunod ng di umano'y Hello Papi Scandal. Nobyembre taong 2007 naman nang ilunsad ng Itbulaga, ang kauna-unahan nitong panrehiyon na adaptasyon sa GMA Cebu sa pamagat na Itnata. Ang Itnata sa radyo, mula Lunes hanggang Biyernes, ay inilunsad noong ika-12 ng Nobyembre samantalang ang Itnata sa TV, tuwing Sabado, ay inilunsad noong ika-24 ng Nobyembre ng taon ding iyon. Nagsilbi itong pampasigla bago ang mismong palabas sa Kabisayaan hanggang 2008. Ika-6 ng Marso taong 2009 nang pumanaw ang isa sa mga host ng palabas na si Francis Magalona dahil sa leukemia. Nang sumunod na araw ay nag-produce ang palabas ng isang tribute episode sa alaala niya, kung saan inawit ng buong cast ang mga awit na likha niya. Sa tribute ding iyon nalaman na si Magalona ang nagpasimula sa paggamit ng salitang The Barkads, na magpahanggang ngayon ay ginagamit upang tukuyin ang pamilya at ang manunood ng Itbulaga. Kilala din ni Magalona sa naging tradisyonal na pagsigaw niya ng Seamless na nagpahayag sa pagpapalit ng programa tuwing Sabado mula Itbulaga, tungo sa showbiz talk show na Star Talk. Matapos ang kanyang pagpanaw ay itinuloy ng Itbulaga, at Star Talk ang tradisyon hanggang sa itigil ito sa pagtatapos ng taon. Pinalitan si Magalona ng kilalang aktor at television personality na si Ryan Agoncillo nang pumasok ito sa palabas noong ika-24 ng Oktubre taong 2009. Ipinagdiwang naman ng Itbulaga, ang ika-30 guning taon nito sa ere, na pinangalan ng 3 decades ng The Barkads noong ika-30 ng Hulyo taong 2009. Sa espesyal na ito ay pinagtuunan ng pansin ng palabas ang mga kahangahangang mga tao, kabilang na ang 30 kapos sa buhay ngunit masisipag na estudyante, at ang iba pang mga bayani sa araw-araw bilang pagtanaw ng utang na loob sa mga manunood ng palabas. Ipinarenew ng palabas ang kontrata nitong block time partnership para sa 2 taon pa sa GMA Network noong Disyembre taong 2009. Unang araw ng Enero taong 2010 nang pansamantalang lumipat ang programa sa Westside Studios ng Broadway Centrum, na naging tahanan ng karamihan sa mga naging programa ng GMA mula 1987 hanggang 2010, habang nire-renovate ang Eastside Studios na nagdagdag ng mga bagong LED screens at mga upuang cushion. Pumalik din sa renovedang studio ang palabas noong ika-6 ng Marso ng taon ding iyon. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Itbulaga, nagkaroon ng kauna-unahang international franchise sa Indonesia na pinangalang Itbulaga. Indonesia na umere sa SCTV noong ika-12 ng Hulyo taong 2012 hanggang ika-3 ng Abril taong 2014 at ang The New Itbulaga. Indonesia na umere naman sa ANTV mula ika-17 ng Nobyembre taong 2014 hanggang ika-8 ng Agosto taong 2016, ika-18 ng Agosto naman ay nag-ere ito ng commercial-free special episode na nagdiriwang ng ika-33 guning taon nito, isang soundtrack naman, ang The Barkads The Album, A Party for Everyone, na nagtampok sa mga awit na pinasikat at nilikha ng cast ng Itbulaga. Pati ang ilan sa mga ginamit nitong temang awit ay inilunsad noong Hulyo taong 2013. Ika-7 ng Hulyo taong 2018, inilunsad ng Itbulaga ang Ever 4.0, kung saan sinimulan ng taunang selebrasyon para sa kanilang ika-40 anibersaryo sa telebisyon. Kasunod nito ang pagpapalabas ng horror comedy telemovie na pamana nitong ika-28 ng Hulyo taong 2018. Nitong ika-8 ng Disyembre taong 2018, matapos ang 23 taon ng pananatili sa Broadway Centrum, lumipat ang Itbulaga sa bago nitong state-of-the-art na studio, ang Apt Studios, na matatagpuan sa Cainta, Rizal. Ang paglipat nila sa bagong tahanan ay kasunod nito sa selebrasyon ng kanilang ika-40 na anibersaryo ngayong Hulyo taong 2019, ika-1 ng Pebrero sa sumunod na taon, muling pumirma ang programa sa GMA Network, kasunod ng ika-40 na anibersaryo nila sa telebisyon, at 24 na taon sa GMA. Simula Hulyo taong 2019, ang mga binalik na segments ng programa ay sa limited engagement lamang para sa ika-40 anibersaryo ng programa.
Nitong ika-30 ng Hulyo taong 2019, ipinagdiwang ng Itbulaga ang kanilang ika-40 na anibersaryo sa telebisyon. Kasunod nito ang pagkakaroon ng pangalawang international franchise sa Myanmar, ang pagkakaroon ng bagong batch ng mga scholar ng EBEST, at ang pagtatapat ng mga kampyon ng mga segments ng programa para sa Grand Showdown nito, at abangan ang kanilang ika-4 na malaking anunsyo. Tina Anjo Iliana, Ruby Rodriguez at Pia Guanyo ay umalis sa programa noong 2020 at 2021. Opisyal na si Maha Salvador at si Miles Ocampo bilang host ng programa. Alitan ng TVJ at Tape Inc. Ngayong 2023 baguhin. Mula ika-31 ng Mayo hanggang ika-4 ng Hunyo taong 2023, sinuspende ng New Management, mga anak ni Romeo Haloshos, Sr., ang Live Production. Inanunsyo ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon na aalis sila sa Tape Inc. Nag-ugat ang anunsyo sa nagpapatuloy na alitan sa pagitan ng tatlo at ng chairman ng Tape Inc. na si Romeo Haloshos hinggil sa pagtanggal kay Tony Tuviera sa pang-araw-araw na operasyon ng Itbulaga at mga plano ni Haloshos para sa palabas. Ang anunsyo ng TVJ nung nakaraang ika-31 ng Mayo taong 2023 ay sa livestream ng Itbulaga Facebook page at YouTube channel nito at sa kamay ng bagong management ng Tape Inc. Hindi sila pinayagan ng on-air live at pawang replay episode ang pinapalabas sa GMA Network. Ang ibang host ng palabas na ito tulad nina Paulo Ballesteros, Jose Manalo, Maine Mendoza, Riza May Dizon, Wally Bayola, Ryan Agoncillo at si Alan Kay ay kasama pati mga miyembro ng produksyon, cameraman, manunulat, sales, ay nagpirma din sila ng resignation sa parehas na araw. ABC TV5 July 1, 2023 ang bagong bahay ng TVJ at Solid The Barkads buong Pilipinas nag-abang sa pagbabalik ng legendary trio na sila Tito Vic and Joey Dito. Ay nagulat at napaiyak sila sa tuwa at punong-puno ng emosyon dahil sa pinakita ng sambayan ng Pilipino na todo support sa kanila, ganun din ang mga nagdadamihang mga sponsors at simula nang umere sila sa TV5 sila ang laging number 1 sa ratings hanggang ngayon. Kaya lubos-lubos ang pasasalamat ng TVJ at ng Solid The Barkad sa lahat ng supporters mula noon hanggang ngayon, talagang napaka-solid. God bless and all. Salamat po.